their position of authority but abandon their proper dwelling. This he has kept it darkness, but with everlasting chain to judgment on the great day. So, ganun po ang mangyayari sa kanya. Paparusahan na ating Panginoon. Itatali, ipupulot. So, dahil hindi po niya kinip ng mabuti yung kanyang tunay na position na ibinigay sa kanya. Kaya po, sa huling panahon, siya po ay paparusahan. Kaya nga, sila ay pinagpangunahan ng Diablo o si Satanas. Kung dati sila ay lingkod ng Diyos na sumusunod sa kanyang kalooban, ngayon naman ay ano na kaya ang kanilang ginagawa. Kung ating babasahin ang 1 Peter chapter 5 verse 8, tayo ay pinapaalalahanan na maging handa na magbantay dahil ang Diablo ay siyang ating kalaban. Ay parang leon na umaaligid, naghahanap ng masisila. So, yun po yung ina-specify, pinapakita dito sa kanyang banal na kasulatan. Mula dito na sa atin na nalaman ang pagkakailanlan sa tunay na Diyos at sa huwad na Diyos. Ngunit bakit na nga ba napaka-importante na dapat para sa atin na makilala sila? Ayon ay dahil nakadepende sa dalawang ito kung saan tayo mapupunta sa huli. Kung tayo ba ay napupunta sa buhay na walang hanggan, na may pagpapala, o sa walang hanggang kaparusahan na siyang sumpa, dahil depende kung sino ang ating sinusunod at sinasamba. Doon tayo mapapabilang. Ngayon, sapagkat silang ay ang spiritual na nilalang, maaari hindi gaano kadali ang makilala natin at kaagad sila. Gamit ang ating pisikal na mga paningin. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit ibinibigay ng Diyos sa atin ang kanyang mga salita sa Biblia upang tayo ay turuan at gabayan kung ano ang kabilang sa Diyos at sa kalaban na Diablo. At magagawa rin nating matukoy kung ano ang mga salita at gawa ng pagpapakita ng pagkakakilanlan ng Diyos at ang Diablo. Ayan po. So, sa makatuwid, mahalaga po ang kanyang mga salita. Pangalawa, ano naman po ang mga trabaho ng dalawang entity ito? Word of action by God and devil. Mahirap man kaagad na makita ang karakter ng Diyos o ay ng Diablo, ngunit sa pamamagitan ng Biblia, pinapakita rin ng dito na ang kanyang mga gawa. Nakadepende kung ano ang mga gawa. Ayon sa Biblia, ang tanging salita lamang ang tunay na Diyos na sila ay ang katotohanan. At gamit ang katotohanan bilang batayan ay nagbibigay tayo ng pag-ibig, buhay na pagpapala. Ayan po. Ngunit sa Diablo, gamit ang salita ng kasinungalingan ay nabubuo at pinapalaganap ang kalaban, ang galit, kamatayan, sumpa at pag-uusig. So, ang Diyos po ay love, life, truth, blessing, forgiving. Ang kalaban naman, hatred, death, lie, curse, persecute. Yun po ang ginagawa. Mula rito, napaka-importante na pakilala natin ang tunay na Diyos at huwad na Diablo. Dahil ang katumbas nito ay buhay o kamatayan. Ngunit sino ba ang magnanais ng mamatay? Wala, hindi ba? Kung ganoon, ano ang sinasabi ng Diyos sa atin? Lagi nating piliin ang buhay na siyang matatagpuan lamang sa Diyos. Katulad ng nakakapagpaloob sa Deuteronomy 30 verse 19. Mayroon tayong pagpipilian sapagkat mahalaga po na tayo po ay mamili. Ano po? In English, Deuteronomy 30 verse
19, "This day I call all the heavens and the earth as witness against you, and I have set before you life and death, blessing or curse. Now choose life, so that you and your children of God." So, ayan po. Yan natin makikita. Sa ating pagtatapos, ang Biblia ay naglalaman ng klarong pagpapaliwanag tungkol sa ating tunay na Diyos. Dito din natin makikita ang kaaway na isang likha lamang na walang kapangyarihan na lumikha tulad ng Diyos. Ang kaaway na ito ay dating kasama ng Diyos sa langit. Ngunit dahil sa kaniyang pagtataksil, kaya siya ay nawala sa Diyos at pinili ang magtrabaho laban sa tagapaglikha. Ang mga bagay na ito ay dapat maging malinaw upang hindi tayo malinlang ng kaaway. Maging sigurado tayo sa pamamagitan ng pagsusuri ng kanilang salita at gawa upang sa huli ang tanging matanggap lamang natin ay ang buhay na pagpapala sa inyo na ninanais ng Diyos para sa atin. Good morning po.